Sa mga nagtatanong kung paano ko daw ba ito nagawa, paano ko nga ba napagalaw ang isang larawan at ginawa ko itong parang isang vlog na pwede nating ipang-upload o gawin nating content sa mga sokmed. Ganito lang yan guys, panoorin ninyo ang video na ito upang malaman ninyo at hindi tayo maubusan ng pang-content. Tapusin lang po ninyo ang video na ito at malalaman ninyo kung paano ko ito ginagawa. Una, pumunta tayo sa CC. Click natin yan. Ayan, direkta tayo dito sa message. Mag-paste lang tayo dito ng prompt, kahit anong prompt ang inyong maisip. Kung anong gusto ninyong content na pwede ninyong i-type dyan, mag-type ka lang dyan. Kung anong gusto mong mangyari sa iyong photo, yun ang i-type mo dyan sa prompt. Ikaw na ang bahala kung anong gusto mo, mahaba man yan o maiksi lang, gagawin yan ni Sisi dito sa dola.com. Then pagkatapos mo nang i-type ang inyong prompt, i-click lang din natin yung blue na arrow na yan. Then hintayin lang natin na mag-generate yung photo. Ayan. Nag-generate na yung photo. 4 na pirasong photo ang ma-generate niyan. Pipili ka na lang dyan kung alin ang inyong ida-download. Sa pag-download naman ng photo, i-click mo lang yung arrow na yan na maliit. Pwede rin, i-click mo yung picture at i-click mo yung save dito sa baba para ma-download na at ma-direct sa ating gallery. Pagkatapos nung ma-save, i-click lang din yung X sa taas para maibalik tayo doon sa paggawa uli ng prompt. Okay, click natin yan. Then, click lang din natin yung message dyan. Gawa ulit tayo ng prompt na gusto nating idugtong sa ating unang photo para magkaroon ng continuation yung ating photo na gagawin nating isang video. So ayan, mag-type tayo dito ng prompt na continuation. Ang gusto kong mangyari ay magkaroon siya ng basket sa kanyang kanang kamay para paglagyan ng mga kamatis. So ayan, nag-generate na uli. Hintayin lang natin na mabuo yung photo na gusto nating mangyari. So ayan, may basket na nga. At magsisave lang din ako ng isang picture dyan para pangdugtong sa unang picture na ating ginawa. Pumili ka rin ng isa dyan, then save ulit. Ganun lang din yung process. Kung nagawa mo na yung mga kailangan mong photo sa gagawin mong video, mag-out na tayo dyan sa CC. Then ang susunod na gagawin ay pumunta tayo sa Chrome. Sa Chrome, pumunta tayo sa search bar at i-search natin yung Meta AI. Ayan. Ayan, lumabas na yung Meta AI. I-click lang din natin yung Meta AI na yan. Diyan tayo pupunta. Ayan, dito tayo pupunta. I-click natin itong una, Meta AI. Pwede rin natin yan guys, ma-download sa App Store. Ayan, since yung akin, yung cellphone ko ay hindi compatible dahil Infinix to, hindi ako makapag-download sa App Store, sa Google Store. Dito na lang tayo sa Chrome. I-click natin yung create a video from my photo. Then, mapupunta tayo sa ating gallery. I-click lang natin dyan kung alin ang una nating gagawan ng video. So, ayan, uploading na yung video. Then, i-click natin yung blue na arrow na yan para mag-generate siya ng video. So, ayan, generating na yan. Hintayin lang natin na ma-full. Ayan, i-click lang din natin yung video na yan para ma-play natin kung ano ang lumabas na video. So, ayan, nandito na tayo. Ayan ang ginawang video. Then, isave natin yung arrow na yan. I-click lang din natin yan para may isave natin papunta sa ating gallery. Ayan, na-download na. Then, i-click natin yung X para bumalik naman ulit tayo doon sa ating paggagawa ng pangalawang video. Ayan, i-click natin yung plus sign na yan para mag-generate ulit ng panibagong video. Mapupunta ulit tayo sa ating gallery. Click yung add media. Ayan, then click yung gallery natin. Then, pumili na ulit tayo ng pangalawang video na karugtong sa ating
ginawa kanina. Ayan. Para mag-generate din ng video. Ayan. I-type lang natin yung create a video from this photo. From my photo. Then click ang blue arrow. Then mag-generate na uli yan. Ganun lang din yung process. Hanggang sa matapos yung gusto mong gawing video na magkakarugtong. Para maging mahaba yung video mo. So, ayan. Then, save ulit natin sa ating gallery. Yung arrow na yan, i-download natin. Ayan, download. I-click yung download. Then, ayan, downloaded na yan. Mag-out tayo sa Chrome. Pumunta naman tayo sa CapCut. I-edit natin dito yung ating mga video na ginawa, pagdugtong-dugtongin natin para maging mahaba at maging isang mahabang video na pwede nating ipang-upload sa ating social medias. Pang content natin. So, ayan. Pagdugtong-dugtongin natin para maging mahaba. Yan. Dito tayo mag-edit sa CapCut dahil libre lang dito. So, ayan. Parang isang mahabang video na ang ating nagawa. Ganyan lang yan, guys. Pwede natin yan lagyan ng music. Pwede nating lagyan ng mga tunog, mga effects, audio effects. Depende na sa'yo kung anong gusto mong mangyari sa iyong video kagaya nito. Nilagyan ko yan dyan ng audio effects. Mga tunog na naaangkop sa ating video para makasabay siya, para maging totoong video na talagang namimitas siya ng mga kamatis. So, ayan guys, napakasimple lang gawin to para hindi tayo maubusan ng pang-content.